Mga idol, bago tayo magsimula, paki-visit naman ng aking Lazada shop at baka may magustuhan kayo. Salamat. Sa pagpapatuloy ng kabanata, dito makikita natin na sinimulan ng gamitin ni Jihan ang kanyang divine power. Patuloy na lumalapit ang mga zombie at sumusugod sa lalaking ito, ngunit ang kanilang inabot ay ang malalakas na atake lamang galing sa ating bida. Sa isip ni Jihan, wala pa rin ang tiyak kung matatapos niya ang Link Quest, ngunit patuloy pa rin siyang sumusubok. 6 na zombies na ngayon ang nalagas at malayo pa sa 1,000. Ngunit dahil sa kanyang patuloy na atake, patuloy na dumarami ang bilang ng mga zombies na kanyang napapatay. At pagkatapos ng ilang minuto, nakakatay na siya ng 26 sa kanila. Ang tanging hadlang sa kanya para mapatay sila ng isang bugso ng atake ay ang mga blood zombie, na kinakailangan niyang gamitin ang kanyang divine power upang labanan ang mga ito. Naisip niyang tapusin na lang ang mga zombies na ito ng sabay-sabay. Samantala, ang dalawa sa likuran nito ay lubos na nagulat habang pinagmamasdan ang kanilang taga-suporta na nagdadala sa kanila sa misyon. Mayroong malakas na ilaw sa paligid ng Archer, at iniisip niyang baka si Jihan ay isang pro. Ganon din ang iniisip ng babae, at sobrang kagulat-gulat na ang antas ng kontrol ni Jihan sa laro. Napansin niya na tila pinupuntirya lang ni Jihan ang mga ulo ng mga zombies. Habang sila'y nanonood lamang. Sa ngayon, nakaubos na siya ng 210 zombies, at mas lumalapit na siya sa kanyang Link Quest. Nagsimula na rin si Jihan na maglabas ng aura ng divine power. Pinalakas niya ang estadistikang ito ng 1 punto, at ngumiti dahil nagtagumpay ang ibang paraan niya para iakyat ang divine power. Ang mga divine item ay isang uri ng equipment na lumitaw noong 2010. Ipinagbebenta ang mga ito sa mataas na halaga dahil iniisip ng mga manlalaro na may mga lihim itong gamit, ngunit 10 taon na ang nakalilipas at walang nakahanap ng mga lihim na ito, kaya't bumaba ang kanilang halaga at wala ng mga player ang may interest pang bilhin ito. Marami sa mga manlalaro ngayon ang hindi na alam ang tungkol sa kanila, ngunit nag-iba ang pananaw ni Jihan tungkol dito nang makilala niya si Sofia. Isiniwalat niya na kayang gamitin ang mga divine item para mapalakas ang divine power ng mga manlalaro, ngunit ito ay umiepekto lamang kapag sila ay nasa tutorial pa. Ipinahayag din ni Sofia na ito ang dahilan kung bakit siya naging isa sa mga saint, kung saan hawak niya ang divine item at nagdarasal ng matagal dito. Sa pamamagitan nito, nadadagdagan ang divine power niya. Ipinakita niyang may mga ibang pamamaraan para sa ibang mga divine item, ngunit pareho pa rin itong epektibo. Hindi makapaniwala si Jihan na napakadali lang pala itong gawin, kaya't kung maaari, gustong kunin ang mga ito sa mababang halaga. Ngunit ibinahagi niya kay Jihan na hindi niya nagawang bilhin lahat ang mga ito dahil may isa pang may alam tungkol sa paraan na ito. Naisip ng ating bida na ito ay baka isang tao na nakasalamuha niya noong bumalik siya. Pero nung pumasok siya sa isang silid sa kanilang penthouse, at natagpuan ang maraming divine item na nagkalat. Nagulat siya nang makita niyang wala nang natitirang divine power sa mga ito, na nagpapatunay sa kanyang teorya na kinuha na ito ng isang saintess na kilala niya. Ito'y walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Seong Jae na itinuturing na pinakamahusay na taga-suporta sa South Korea. Siya rin ay nakipaglaban kasama ang Sword King, na naging asawa rin niya. Sa kasamaang palad, namatay din ang saintess na ito sa nakaraan, ngunit ang mga divine item na iniwan niya ay patuloy na magagamit. Isang steel pole ang isa sa mga ito. Hindi ganoon kadami ang divine power nito, ngunit pwede pa namang magamit. Ma-activate lamang ang divine power nito kapag mapatay niya ang isang cult member sa pagwasak sa ulo nito gamit ang tubong bakal. Siya na ngayon ang gumagamit ng pole na ito bilang pangunahing sandata sa misyon, at itinutuloy niya ang pagbasag ng mga ulo ng mga kalaban habang patuloy na nag-a-absorb ng divine power. Kahit pa bumababa ang kalidad ng item na ito pa rin ay epektibo laban sa mga halimaw. Sa kabilang banda naman, hindi mapigilan ni Lim na mabighani sa galing ng kontrol na ipinapakita ni Jihan sa laro. Masaya naman ibinalita ng Archer na ang kalapitang tower ay nabigo na. Wala itong kaalaman na may zombie nang malapit sa kanya, ngunit hindi niya kailangang mag-alala dahil ipinakita ng babae ang kanyang kasanayan sa paggamit ng espada.
Si Jihan ay tumingin sa kanya nang mapansin ang ginawa nito at tinitigan ito ng sandali. Alam niya na ito ay kilala bilang Plum Blossom Sword mula sa kanyang nakaraang buhay. Kinokonsidera rin ito bilang interim Sword King, ngunit hindi magandang nagtapos ang kanyang buhay sa kanyang nakaraan nang mapatay siya ng orihinal na Sword King. Habang abala siya sa pag-aalala sa impormasyong iyon, bigla tinanong ang ating bida ng babae kung pwede ba siyang sumali sa paglaban sa mga zombies. Iniisip niyang mas madali nilang makukuha ang unang pwesto gamit ang paraang ito. Sinuri ni Jihan ang status window at tiningnan ang kanilang pwesto. Sila ay kasalukuyang nasa ika-5 pwesto, na may 398 kills na, kung saan ang 397 dito ay gawa lahat ni Jihan lamang. May natitirang 1 oras at 28 minuto na lamang ang natitira sa kanilang misyon, na pagtanto ni Jihan na wala na silang masyadong oras. At alam niyang kayang-kaya naman ng babae ito kahit wala ang kanyang tulong, naalala niya na ang layunin nila ay makuha ang unang pwesto. Kaya sa huli sumang-ayon si Jihan. Sa walang ano-ano biglang tumalon si Jihan sa tower papunta sa mga zombie sa baba. Nalabis na naman nagpagulat sa dalawa. Patuloy na bumabagsak ang ating bida patungo sa mga halimaw at kasabay nito binabalot ang kanyang sandata ng divine power. Layunin niyang tipunin ang lahat at tapusin sila ng sabay-sabay. Matapos ang ilang oras, hindi makapaniwala ang Archer sa kanyang nakikita. Inabisuhan sila ng sistema na sila na lamang ang natirang buhay para sa misyon na yon, nangangahulugang nakuha rin nila ang unang pwesto. Nabawasan ang kaba ni Jihan matapos ang limitadong quest event, ngunit nabigo siya sa link quest. Ang natapos niya lamang ay 560 na zombies, at opisyal nang nagtapos ang laro. Pagkabalik ng ating bida, patuloy na nagpapasalamat at pinupuri siya ng Archer. Ngunit sa kasalukuyan hindi man lang niya napansin ang lalaki dahil siya'y abala sa pag-iisip na pasukin muli ang lugar na ito kapag mas lumakas pa siya. Ang problema lamang ay hindi siya sigurado kung lalabas pa ulit ang quest sa susunod. Sa kabilang banda, patuloy na nakatitig si Lim sa baba ng tower kung saan nangyari ang masakar na ginawa ni Jihan. Alam niya na ang ganitong uri ng manlalaro ay hindi kapani-paniwala, ang isang player na mas mababa pa ang antas kaysa sa kanya. Ngunit nagawa pa rin nito ang pagtagumpayan ang laban sa mga halimaw, nagtataka siya kung paano ito nangyari. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napalingon siya nang mapansin na papaalis na ang kanyang kasamang Archer. Dito makikita pa rin ang kasiyahan sa mukha nito habang ito'y naglalag out. Pagkatapos, lumapit si Lim kay Jihan. Tinanong ni Jihan si Lim kung bakit niya alam ang pangalan nito, bagamat hindi pa sila nagkakakilala bago ang misyon na ito. Ngunit hindi narinig ng babae ang tanong nito, dahil busy siyang iniisip na ang lalaking ito ay dapat kunin sa kanilang guild, kahit ano ang mangyari. Tiwala siya na mas lalago ang kanilang guild kung si Jihan ay sasama sa kanila. Dahil sa pagiging tapat niya sa kanyang trabaho, bigla siyang nagtanong kay Jihan ng kanyang numero. Matapos ang ilang sandali, napagtanto ng babae ang kanyang ginawang pagtatanong at namula ang pisngi nito sa hiya nang tinanong siya ni Jihan kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit siya ay nagpanik at maraming bagay ang pumasok sa kanyang isipan na hindi niya maipaliwanag. Napagtanto ni Jihan na ang babae ay miyembro ng Divergent Guild. Nang madinig niya ito, agad siyang humingi ng paumanhin at inamin na hindi niya matandaan ang kanyang numero sa ngayon. Matapos ito, sinabi ng ating bida na aalis na siya at nagpaalam. Hindi binigyan si Lim gayong ng pagkakataong ma-redeem ang kanyang sarili, at naisip niya kung paano nangyari na hindi maalala ng isang tao ang kanyang sariling numero. Ipinagpalagay niyang ito ay isang paraan ng pangbabasted. Habang ang ating bida ay naglalakad pauwi, wala siyang kaalaman kung ano ang kanyang Koreanong numero dahil nagtagal siya ng mga taon sa Amerika, at hindi niya rin ito maaring itanong sa sinuman dahil magmumukhang kakaiba ang kanyang tanong. Napagtanto niya na baka kinukumbinsi siya na sumali sa isang guild. Iniisip ni Jihan na tila napapansin na siya ng mga guilds at nagiging kilala sa kanila, ngunit wala siyang plano na sumali sa anumang guild. Pinalabas naman ng ating bida ang kanyang kasalukuyang status window. Nadagdagan na naman ang kanyang level ng 2 at kumita siya ng 1,500 puntos. Naisip niya na hindi na masama ito, lalo na't nadagdagan pa ang kanyang divine power.
Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang kanyang GP na natipon niya upang makabili ng anumang bagay sa GP store. Sa kanyang palagay, mas mura pa rin ang mga item ngayon, ngunit hindi niya magastos ang mga puntos ng basta-basta. Nagpasya siyang suriin ang mga item ng kanyang kapatid, at umaasa siyang mayroon pang natitirang kapaki-pakinabang doon. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating na siya sa kanyang tahanan. Binuksan niya ang pinto at pumasok, ngunit napansin niyang may kakaiba. May isang pares ng sapatos na nakabalandra sa harap ng pinto, na nagdulot ng kalituhan sa ating bida. Mayroong nakapasok sa loob ng kanyang bahay. Binitiwan niya ang pagkain na binili sa labas. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniisip ang taong napaka-importante sa kanya. Ang taong ito ay ang kanyang pinakamalaking pagsisisi sa kanyang nakaraang buhay dahil hindi niya ito nagawang protektahan. Binati siya ng babae na nagulat din na siya ay gising na at lumalabas na din ng bahay. Hindi makapaniwala si Jihan sa kanyang nakikita ngayon. Sa kanyang nakaraang buhay, ito ang tanging nagmalasakit sa kanya at nangako pa itong poprotektahan siya, ngunit sa huli nabali din ang pangako nito. Naalala pa ni Jihan ang pagkakataon nang nasawi ang kanyang pamangkin, na labis pinagluksa ni Jihan. At iyon ang araw na nagdesisyon siyang baguhin ang kanyang buhay. Sa ngayon, ang kanyang pamangkin ay buhay pa at masigla. Namimiss niya ang tamis ng ngiti ng dalaga. Ang pangalang ng kanyang pamangkin ay Yunsiha, at siya ay maglalabing-8 taon na ngayong taon. Ito ay anak ng Sword King at kapatid ni Jihan. Itinanong ng lalaki kung kumusta ang kanyang buhay sa Jeju Island, sinagot naman ng babae na umalis na siya roon dahil sa labis na pangungulit ng mga tao sa kanya. Ito ay dahil sa nakakagulat na desisyon ng kanyang ama. Ipinanatili pa rin ng babae ang kanyang ngiti kahit na iniwan na siya ng kanyang sariling ama. Ito rin ang dahilan kung bakit naging pinakamahalagang tao siya sa buhay ni Jihan. Galit na galit si Jihan nang marinig niya ang balita tungkol sa kanyang manugang. Tinanong niya si Siha kung nakausap na ba niya ito. Kumontak si Yoon Sejin sa kanyang anak kanina, ngunit may mali sa mga sinabi nito. Sinabi ni Sejin kay Siha na nahulog na ang loob nito sa ibang tao. Sumubok ang babae na kumbinsihin ang kanyang ama, ngunit walang naging epekto. Ang kondisyon ng kanyang bagong kasintahan ay kinakailangan niyang iwan ang lahat ng mayroon siya sa Korea at lumipat sa Japan. Siya ay kinakailangang magsimula ng panibagong buhay kasama ang kasintahan. Nang malaman ito ni Jihan, lalong nagalit ito sa Sword King. Napabuntong hininga na lamang ito nang hindi niya mailabas ang kanyang galit dahil nandun pa si Siha sa harap niya. Ipinahayag ni Sejin ang kawalan niya ng responsibilidad nang piliin niyang iwanan ang kanyang anak alang-alang sa isang relasyon. Napansin naman ni Siha na nasira ang kanilang family portrait. Napagtanto niya na ang kanyang tiyuhin ang sumira nito. Sinubukan ni Jihan na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinabi niya na bigla na lamang siyang nagalit nang hindi niya namamalayan. Pero nagulat siya sa sagot ni Siha, sinabi nitong gusto niya sanang siya ang sisira sa larawan ng kanyang ama. Napagtanto ng lalaki na palaging ganoon si Siha kahit sa dati nitong buhay. Kahit na nawala ang kanyang ina o iniwan ng kanyang ama, lagi nitong tinatago ang kanyang emosyon. Laging mayroong maligayang ngiti sa kanyang labi. Napagtanto ni Jihan na ginagawa ito ng kanyang pamangkin upang protektahan siya. Pero simula ngayon ipinangako nito na hindi na siya kailanman masasaktan pa. Hinaplos ni Jihan ang ulo ni Siha at sinabi sa kanya na siya na ang bahala sa kanya ngayon. Nagpasalamat ang kanyang pamangkin sa kanyang tiyo sa mga salitang ito. Samantala, sa Divergent Guild Building, makikita natin ang masalimuot na pagmumukha ni Lim Gayong. Labis pa rin ang kanyang hiya sa mga nangyari, hindi naman mapigilang tumawa ang kanyang boss nang malaman ang nangyari kay Lim. Humingi ng paumanhin si Han habang patuloy na tumatawa. Ngunit hindi magawang kalimutan ni Han ang pangyayaring iyon. Hindi niya ine-expect na ang sikat na si Lim Gayong ay nabasted ng isang lalaki. Naisip ni Han na ang insidenteng ito ay siguradong makakaapekto sa confidence ni Lim. Panggit naman ni Lim na sadyang inaasahan na din naman ito dahil hindi naman siya kagandahan kung ikukumpara sa kanya. Ang sinabi ni Lim ay nagpabago sa ekspresyon ni Han. Naisip niyang magiging problema nga ito sa confidence ni Lim, sapagkat hindi niya alam kung gaano siya kasikat at lahat ng lalaki sa building na ito ay gustong makipag-date sa kanya. Sinabi ni Han sa kanya na kung magkakalat siya ng ganoong balita tiyak na siya ay pagtatawanan lang.
Agad silang pumasok sa isang lounge. Nagtanong si Lim kung itutuloy pa ba nila ang pagre-recruit kay Jihan. Sinabi ng kanyang boss na wala silang ibang pagpipilian kundi gawin ito dahil patuloy na kinukulit siya ng mga higher-ups na kunin si Jihan patungo sa kanilang guild. Habang uminom siya kanyang tsaa, napansin niya ang isang notification sa kanyang cellphone. Ito ay may kaugnayan sa isang live broadcast. Agad itong binuksan ng babae. Plano niyang panoorin ang live broadcast ng kanyang paboritong gambler. Nagulat naman si Lim nang makita niya ang isang pamilyar na tao sa broadcast. Kahit si Han din ay hindi makapaniwala sa nakita niya. Ang kanyang paboritong sugalero na laging nagpipredikta kung sino ang mananalo sa mga laban ay walang iba kundi si Xiang Jihan. Halos hindi na makapaniwala si Han na lagi siyang nanunood sa kanyang stream kahit na hindi niya alam ang totoong pagkakakilanlan ni Jihan. Ngunit ang pinakamahalaga sa stream ni Jihan ngayon ay ang pag-amin niyang siya ay kapatid na manugang ng Sword King. Nagsimulang maniwala ang mga nanonood ng kanyang stream nang makita siyang nasa tuktok ng Sword Palace. Sinabi ni Jihan kay si Han na umatras ng kaunti para mas makita ng mga manonood ang background niya. Mas marami pang manonood ang nag-engage nang marinig ang pangalan ni Siha dahil alam nilang anak siya ng Sword King. May isang manonood na nagpanik nang makita ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang mga paa ni Jihan ay nababalot ng makapangyarihang aura. Tinapak niya ang kanyang paa sa sahig at lumikha ito ng malalaking mga guho. Ang crack ay umabot mismo sa estatwa ng Twin Sword na nasa tuktok ng Sword Palace. Ikinabigla ito ng lahat, pati na ang dalawang babaeng ito. Ipinahayag na landmark ng Korea ang lugar na ito, ngunit hindi ito masyadong inalala ni Jihan. Sinuntok pa niya ang kanyang kamao patungo sa estatwa. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga nanonood tungkol sa mga susunod na mangyayari. Sa isang suntok mabilis na nawasak ni Jihan ang Twin Sword statue, tumaas ang bilang ng mga nanonood mula 20,000 hanggang mahigit na 100,000, hanggang umabot na rin ng higit 1,000,000 na mga kasalukuyang manonood. Binomba ng sistema ang ating bida ng maraming abiso dahil sa kanyang ginawang aksyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, siya ay naging isang internet sensation. Napansin niya rin ang dami ng mga negatibong komento mula sa mga tao. Karamihan sa mga taong galit ay may Twin Sword logo sa kanilang mga larawan na nagpapakita ng kanilang pagiging miyembro ng fan club ng Sword King family na naging dahilan din sa pagkamatay ni Siha. Ang mga ito ay nagsimula sa pagtatanggol sa desisyon ng Sword King, ngunit habang dumadaan ang panahon, ang kanilang paghanga ay nauwi sa galit at puot. Dahil si Siha ang tanging may kaugnayan sa Sword King, ang kanilang atensyon ay napunta sa kanya. Dahil dito, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay nauwi sa malupit na pagpanaw ni Siha. Labis na nagalit si Jihan sa pag-alaala sa mga nangyari, ngunit sa kasalukuyan, nais niyang baguhin ang kinabukasan. Gusto niyang makuha ang atensyon ng mga tao, maging ito man ay maganda o masama. Pagkatapos, sinabi din ni Jihan sa lahat na hindi na muling babalik si Hajin sa Korea. Lumapit siya sa kamera na may seryosong ekspresyon sa mukha. Dala-dala niya ang recording na magpapatunay sa kanyang sinabi. Idinagdag pa niya na iniwan ng Sword King ang kanyang anak para sa isang babae. Pinalabas ang recording at nalaman ng lahat ang totoong nangyari. Nakikinig din si Han at Lim sa mga kaganapan, dahil dito ang buong bansa ay natahimik sa revelasyon ni Jihan. Pagkatapos ng pag-play ng recording, agad na tiningnan niya ang ekspresyon ng kanyang pamangkin. Ngumiti si Siha dahil nabunutan na ng tinik ang mga tao, at least alam na ng buong bansa ang dahilan kung bakit sila iniwan ng tinaguriang Sword King. Pagkatapos ay lumabas si Siha sa publiko at ipinakilala ang sarili bilang anak ng Sword King. Sinabi niya sa lahat na mayroon siyang ibabalita. Kahit na ito ay biglaan, ipinaalam niya sa lahat na ibibigay na niya ang Sword Palace sa pamahalaan ng Korea. Wala siyang intensyon na tanggapin ang mana mula sa isang taong iniwan ang kanyang bansa at pamilya. Ang buong gusali ngayon ay pwede na magamit para palakasin ang mga manlalaro sa bansang ito. Tahimik lang si Jihan habang nagsasalita ang kanyang pamangkin. 30 minutes bago ang kanilang broadcast ay na-explain niya ang mga bagay-bagay para sa kanyang pamangkin. Nagtaka si Siha sa ideya ng kanyang tiyuhin na i-donate ang Sword Palace sa gobyerno. Chinek pa ng kanyang pamangkin kung lasing na naman ba ang kanyang tiyuhin.
Agad din itong kinlaro sa kanyang tiyuhin kung bakit nila ipapamigay ang mga bagay na sa kanila. Ngunit hindi ito ma-explain ni Jihan sa kanya, hindi siya makaisip ng simpleng eksplanasyon para maintindihan ng kanyang pamangkin. Sa kanyang nakaraang buhay, ang mga tao ay nagwawala sa galit laban sa Sword King, at naging dahilan ito upang gumawa ng aksyon ang gobyerno at kunin ang lahat ng ari-arian ni Hajin. At ito ang nagdulot kay Siha na walang mapuntahan. Hindi ma-explain ni Jihan sa kanya na alam na niya ang mga mangyayari sa hinaharap. Sa kabutihang palad agad naman pumayag si Siha na nagdulot naman ng pagkalito sa ating bida dahil ang kanyang suhisyon ay sadyang hindi katanggap-tanggap. Ngunit sinabi lang ni Siha sa kanya na naniniwala siya sa desisyon ng kanyang tiyuhin. Lalo pa ngayon na matagal na niyang hindi nakikita ang ganitong pag-uugali ng kanyang tiyuhin. Ngayon, tunay na namangha si Xiang Jihan sa kung gaano kabilis lumaki ang kanyang pamangkin. Samantala, patuloy na binabalaan ng mga miyembro ng Sword King family si Siha tungkol kay Jihan. Sinasabi pa nila na siya'y niloloko lang nito. Ang kaganapan na ito ang pangunahing misyon ni Jihan, gusto niyang makuha ang lahat ng galit ng kultong ito para hindi na nila pakialaman si Siha. Ngayon para sa huling aksyon, kinuha ni Jihan ang kamera, hindi ito inaasahan ni Siha. Patuloy si Jihan sa pagsasalita sa harap ng kamera, hinggil kay Sejin, kahit na hindi na ito kasama sa kanilang script. Ngunit ang pahayag na nagpukaw ng atensyon ng lahat ay nang sabihin ni Jihan na ang Sword King ay isa na lamang nakaraan. Ibig sabihin ay wala na itong halaga sa bansa. Personal niyang tinukoy si Sejin at sinabi ni Jihan na alam niya na pumunta ito sa Japan dahil hindi na siya umaangat sa Korea. Ipinahayag ni Jihan na dapat manatili na lang si Sejin sa Japan, dahil sa lalong madaling panahon ay siya ang tatalo dito. Ipinahayag niya ito at nag-udyok sa mga manonood na ma-excite sa labanan ng Korea at Japan. Nang magtapos na ang kanilang broadcast, tinanong ni Siha si Jihan kung kailangan ba niya talaga sabihin ang mga yon kanina, dahil kasi doon nagdulot ng galit ito sa buong Korea at Japan. Dahil din sa mga kaganapan mas nakumpirma ni Siha na ang kanyang tiyuhin ay nagbago na parang ibang tao na ang kanyang kaharap ngayon. Hindi naman ito naghatid ng sorpresa kay Jihan. Sa isip niya hindi niya talaga ito magagawa kung hindi siya namatay at bumalik sa nakaraan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap may pumindot sa doorbell. Ito ay nagbigay alarma kay Siha, akala nito na andito na ang mga tao para habulin ang kanyang tiyuhin. Ngunit alam ng lalaki na hindi ito ang sitwasyon. Alam niya ang taong nasa labas ay makakatulong sa kanila para makakuha ng maraming pera. Samantala, sa Tokyo, Japan, may isang lalaki sa isang kwarto na nagbabasa ng balita tungkol sa Japan at Korea. Ito ay walang iba kundi si Yoon Sejin. Ang babae na nasa kanyang tabi ay nagising nang mabasa niya ang mga artikulong ito patungkol sa kanya. Dito natin nalaman ang pangalan ng kanyang bagong kasintahan, at ito ay si Shizuru. Tinawag ni Shizuru ang Sword King bilang Sejin. Pero sinabi ni Sejin na tawagin na siyang Yuhei ngayon. Ngunit niyakap siya ni Shizuru at ipinahayag na para sa kanya siya pa rin si Yoon Sejin ang numero 1 player ng Korea, ang Sword King. Hinawakan nito ang pisngi ni Sejin at sinabing ang identity nito ay hindi kailanman magbabago. Habang papalapit na silang maghalikan, dito makikita natin ang kakaibang aura sa kanilang paligid. Pinahayag ng babae ang kanyang pagmamahal kay Sejin. Dito nalaman natin na nais nitong mapanatili ang Sword King para sa kanyang sarili lamang. Ito na po ang katapusan ng kwento. Kung nagustuhan nyo ito pwede nyo itong basahin sa link na nasa baba. Salamat.